A blessed day to everyone. So, here's Angeline and I am here to share to you my experience through dreams at nawa ay tapusin niyo po itong video na ito. Makikita niyo naman po sa title ko na I Receive Letters from Hell. So, this video ay para po sa lahat po, hindi lamang po sa mga Kristiyano. Kung ngayon ka pa lang po makakapanood ng ganito, ito po ay para sa iyo. At hindi po nagmamatter dito po kung paniniwalaan niyo po yung dream ko na ito. Ang nagmamatter po kung ano po ba yung sinasabi ng Diyos patungkol po dito na makikita po natin sa Biblia. At ito pong video na ito ay yung pinaka-content po nito ay about hell po, our relationship to our God and the burden for soul. Ayun. So, bago ang lahat, syempre, ikikwento ko po muna yung dream ko about this. So, dun po sa scene ko, dun po sa scene sa panaginip ko, ako po ay nasa isang gawain, parang Sunday service, ganon. Ako po ay nagmi-minister, kagaya po ng mga nakikita natin po, yung sa church gathering, ganon. Merong umaawit, merong nagpupuri, merong mga nag-worship lead, may tumutugtog, lahat ng makikita po natin sa mga gawain po ng Panginoon. After po nun ay may nakita po akong isang lalaki na naglalakad po at yung lalaki pong yun ay familiar po sa akin po yung kanyang muka. At tinanong ko po siya kung saan siya pupunta. At sabi niya po, pupunta po daw siya sa ilog. At nakikita ko po dun sa nilalakaran niya, sobrang dilim po ng pupuntahan niya. And then, sabi ko, ingat ka po. And then, pagtapos po noon ay bigla na lamang po siyang nagsuka na sobrang daming dugo. Para po siyang inatake sa puso na natumba po siya, ganun. Edi, tinakbuhan ko po, tumakbo po ako sa kanya. Then, sabi ko sa mga kasama ko na tumawag po sa ospital, tumawag po sa mga doktor, ganon, tumawag po ng ambulansya. And then kagaya po ng ginagawa po ng isang Kristiyano na dun po ay pinag-pray ko siya, then pinatanggap ko siya, ganon. Kaso dun sa scene na po yun, parang hirap na siya, hindi na niya po ako marinig. Sobrang hirap po siya kasi nagsusuka na po siya ng dugo. Grabe po yung dugo na lumalabas po sa kanya. Kaya, di po yung tendency po doon, ayun, namatay po yung lalaking yun. And then, dito na po, nangyari po yung I receive letters from hell. Ayan. Sa normal po nating kung makikita po natin sa reality parang sa isang papel lang po talaga, ganito. Ganyan. Parang may nagsusulat at para bang yun nga ay nanggaling po dun sa kaluluwa po na namatay. Tapos ang sabi po dun sa pinaka-letter ay sabi niya po sa akin, "Salamat sa'yo, pero parang huli na ang lahat. Parang nakikita ko na ang impyerno." And after that, natatakot po ako kasi syempre, ikaw ba naman makatanggap ng letter from him na mula pa sa impyerno. Tapos after po noon, habang nagsusulat po siya, nababasa ko po na hinahanap niya po yung mga kaibigan niya. Hinahanap niya po yung Kristiyano niyang kaibigan. At yung nakasulat po doon ay, "Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba tropa kita? Akala ko ba sasamahan mo ako sa lahat ng bagay? Bakit natakot ka na i-share mo yung faith mo sa akin nung nabubuhay pa ako? Bakit natatakot ka na i-share si Jesus Christ sa akin? Bakit pag magkakasama tayo, hindi mo man lang mabanggit ang pangalan ng Diyos?" Sobra pong nakakatakot yun. And then, after po noon, doon na po natapos yung isang scene. Tapos dito po sa isang scene naman ay meron naman po akong gamit na phone. And doon po sa phone na iyon ay meron pong exact na time, 11:11. Doon po sa exact na time ay sobrang dami pong tumatawag. Alam niyo po yung sobrang napakaingay ng tunog.
sobrang daming tumatawag sa iisang cellphone. At yun ay, yung tawag pa lang yun ay galing sa impyerno. Sobrang dami po ng mga kaluluwa ang napapapunta po sa impyerno. At this very moment, at this very hour, kung ngayon man napapanood mo to, maaari po na ngayon ay marami po na mga tao po ang napapapunta sa impyerno. What if yung call na iyon ay galing po sa mahal mo sa buhay? What if yung call na iyon ay galing po sa matalik mong kaibigan? What if yung call po na iyon ay galing po sa mga friends po? Ano po, sa friends natin? What if? Ano po ang gagawin natin? And then after po noon ay nagising na po ako. Sobrang takot na takot po ako nung pagising ko. Hindi po ako natatakot sa impyerno, kundi natatakot po ako sa Diyos. Natatakot po ako sa Diyos. Nanginginig po ako, nangangatal ako, parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Panginoon, ano pong gagawin ko. Sobra pong yung puso ko ay talagang grabe, para po ako nagpapalpitate. And then, I started to pray. Sabi ko, Panginoon, ano po yung ina-address niyo po sa amin dito? Ano po yung tinuturo niyo po sa amin dito? Lord, paano po ba ako magiging vessel? Paano po ba ako magiging instrument sa mga tao ngayon na hindi po nakakakilala sa iyo? And then, when I was praying po, sabi ng Diyos, napakalinaw po sinabi sa akin ng Panginoon, i-video mo ito. Kaya po, binivideo ko ito. Dahil sabi ng Panginoon, i-video mo. Sabi ko, Panginoon, hindi po ako komportable, hindi po ako marunong mag-express ng sarili ko, hindi po ako ganun ka confident pa na i-share yung mga ganitong bagay. Pero dahil ito inuutos ng Panginoon, susundin, sinunod po natin. Kaya natakot po ako. Ayan, nagpa-pray pa po ako sa aking mga kapatiran, pinaalam ko pa po ito sa mga kapatiran to help me to pray para po maayos po ito even in video, kasi po hindi po ito simple lamang, hindi po ito simple lamang. Kaya ayun po, minsan pa sinasabi ko po ito hindi po dahil Kristiyano ka na, kundi ito'y para sa lahat po. Para sa lahat po ng hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala pang relasyon sa Panginoon, ngayon lang ito napanood. Nawa po ay tapusin niyo po hanggang dulo kung ano po yung tinuturo ng Panginoon about po sa dream na ito. Siyempre po, nandito din po ako para hindi po kayo bigyan ng takot. Naririto po ako to inform to you po na anghel po ay totoo. Hindi po nagbibiro ang Diyos, hindi po nagsisinungaling ang Diyos about dito. Sobrang dami pong verses sa Biblia po na sinabi ng ating Panginoon na ang hell ay totoo. At syempre, bakit ba natin pinag-uusapan? Bakit ko ba eto sineshare sa inyo po Why do we need to talk about hell? Syempre, una, kung alam natin, kung mas naiintindihan lamang natin kung gaano ka-severe, kung gaano kalala ang mga nangyayari sa hell, kung gaano ang kahirapan, kasakitan na nangyayari sa hell, ay syempre hahanapin natin kung paano tayo makaka-escape dito, kung paano natin matatagpuan yung salvation. At yung pangalawa, ito'y nagiging dahilan upang tayo ay mamuhay ng may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. At pangatlo, syempre, ito po ang puso ng ating Panginoon na ibinibigay sa bawat tao, sa bawat Kristiyano, na magkaroon po tayo ng burden sa soul. God's heart is for people to be saved and to go to heaven. Bago po yon, syempre, i-describe po muna natin kung ano yung hell. Sa pagkakaalam po ng marami, 'di ba, yung hell po ay dagat-dagatang apoy, yung apoy po ay hindi tumitigil. Kung dito po, pwede pa natin mapatay po yung apoy, kunyari pag may nasusunog ang bahay, maanuhan pa po natin ng tubig, makakatawag pa po tayo sa bumbero. Pero sa impyerno po, wala, dead end talaga. Walang water, talagang there's no mercy. It is the absence of God. Ibig sabihin, wala ang Diyos doon. Ano po ba yung opposite pag wala ang Diyos? Sufferings, pain, everlasting torment.
kahirapan, lahat na ng pwede mong maisip na negative. Ano po, kung ngayon nga po, tayo ay nagrereklamo pa pag sobrang init ng panahon, ano, doon pa kaya po sa impyerno, mas doble, mas triple pa ang init. Kasi po, hindi po namamatay eh. Hindi po namamatay yung apoy. And there is no peace in hell. Ito po ay bottomless pit. Sa hell din po ay yung people, yung mga tao po dito ay parang lechon. Ano po, buhay na nilelechon. Wala pong makakatulong po sa iyo once na naroroon ka na. Ito po yung pinaka-worst part ng hell. Pag naroroon ka na po, di ka na talaga makaka-escape. Kaya napakapalad mo po na napapanood mo ito kasi buhay ka pa at may pag-asa. Ini-encourage ko kayo, ini-inspire ko kayo na kaya nyo po napapanood ito dahil mahal po kayo ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na pumunta po tayo sa impyerno, kaya po ito pinagawa ng ating Panginoon. Yung mga bulati po doon, yung mga worms po sa impyerno ay hindi po namamatay. Yung terror po sa hell ay last for eternity. Ibig sabihin, wala po talagang katapusan. Kung dito po, kung tayo ay nakakaranas man ngayon ng pain, ng sufferings, ito po ay temporary lamang. Pero pag nasa hell na po tayo, ito po ay eternal. Grabe po, sobrang kahirapan, sobrang pighati, sobrang grabing sakit yung mararanasan po natin. Bakit po ba kinait ng ating Panginoon ang hell? Alam niyo po, inexplain po ito ng mabuti ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 25:41. Ang hell po ay para kay Satan at para sa mga followers niya. Hindi po ito intended sa mga taong nilikha niya. Kasi po alam niyo po, ang lahat ng tao po ay mahal ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mapapunta sa horrible place na iyan. Kasi po, gusto ng Panginoon na makasama niya tayo sa heaven. Alam niyo po ba na yung fire from hell ito po ay nagre-represent po sa puot ng Panginoon, yung wrath ng Panginoon. He will pour out His wrath on sin in the form of fire. But God poured out His wrath through Jesus Christ on the cross. Grabe po, we wouldn't have to take the wrath of God. Inako na po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nalalaman po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sa cross, hindi na po siya makilala noon. Talagang yung katawan niya, sugat-sugat, nilatay, grabe. Napaka-shameful po nito na nangyari po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po meron po tayong choice. You either Jesus take it, the wrath of God, or you can take it. Ito po, it is a matter of choices po. Hahayaan po ba natin na ito po ay ginawa na ng ating Panginoon sa cross, or sa eternity, ikaw ay maghihirap sa hell? At gusto ko din po na i-encourage po yung mga tao po ngayon na nahihirapan, nasasaktan, yung feeling na gusto na po nila kitilin yung buhay nila, nagsasawa na silang mabuhay. Please po, huwag niyo pong gagawin yan. Huwag niyo pong kikitilin po ang buhay niyo. Mahal po ikaw ng Panginoon. Kaya mo ito napapanood, mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na mapapunta ka sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ayun, yung ginawa nga po ng ating Panginoon, na si Jesus Christ po talaga ay walang kasalanan. Siya po ay namuhay ng may kabanalan dito sa mundo. Di ba po, alam naman natin yung mga nagkakasala lamang po yung kinukulong, yung binibigyan ng mga parusa. Pero po siya, alam po natin na nabuhay po siya na may banal na pagkatakot sa Diyos. Pero inako niya po yung kasalanan ng sanlibutan. Inako niya po yung kasalanan po natin para po hindi na tayo magdusa. Inako niya yung pagdurusa na dapat tayo yung nagdaranas. Deserve po natin yung wrath ng Panginoon, pero sinagip po tayo ng Panginoon. Niligtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo mula doon. Kasi po, gano'n na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak
kung sino man ang maniwala ay siya ang maliligtas. Sabi po doon sa John 3:36, if anyone who believes in God's Son, that Son is Jesus Christ, has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life but remains under God's angry judgment. Napakalinaw po na sinasabi po ng Biblia, pag ikaw ay naniwala kay Jesus Christ. Sabi din po doon sa Luke 13:3, repentance. Repentance is our priority. Nakikilala po natin na tayo po ay makasalanan. Araw-araw po talaga tayo ay nagkakasala. Marami po tayong mga bagay na palihim na ginagawa sa Panginoon, mga kabaluktutan, mga karumalduman, mga immorality, mga bagay na hindi angkop, mga hindi nakakalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin po ng repentance? Ang ibig sabihin po ng repentance ay turn away your sinful habits, your sinful desires, yung mga kasalanan po natin. Hindi na po natin ginagawa ito. Yung mga bagay na alam natin na mali sa paningin ng Panginoon. At isa sa pinakamaganda dito, if we are humble enough to admit that we are sinner, that we need God, patuloy lamang po na mangungusap ang ating Panginoon, babaguhin niya po tayo araw-araw. Just admit na hindi mo kaya ng sa sarili mo lamang. Just admit na kailangan mo ang ating Panginoon Hesukristo sa araw-araw upang iligtas ka sa anumang mga kasalanang ito. Sabi din dito sa Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napaka-specific po ng ating Panginoon. If you declare, lumalabas po sa ating mga labi. If you declare Jesus is Lord, and if you believe in your heart, if you truly believe in your heart that God raised Him, nabuhay muli siya, di ba po, namatay siya at muling nabuhay, you will be saved. And sabi din po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan, napakalinaw po ng Biblia po na tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ang daan po sa kalangitan. Kung ngayon po ay nakakonvict po tayo ng ating Panginoon, tinatouch po ng ating Panginoon ang ating puso na gusto nyo pa po na binibigay po sa atin ng Panginoon na, Panginoon, gusto po kitang makilala. Sino ka po, Panginoong Hesukristo? Gusto ko po na nasundan niyo po ako sa prayer po na ito. At kung nag-hesitate ka po, kung natatakot ka, huwag ka pong matakot. Ito po yung sabi ng Biblia po sa atin, napakalinaw po na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo lamang ang sagot sa lahat. Ang sagot sa lahat. Kaya, sige po, tayo pong manalangin. Pwede nyo pong i-repeat po itong prayer na ito. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon nito na nakapakinig muli kami ng iyong salita. Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At ngayon po ay naluluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo. Ito man ay sa salita, sa gawa, o sa lahat ng aking mga motives and intention ng aking buhay. Tinatanggap po kita. Maghari ka po sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Panginoon, nawa ang aking pangalan ay ilagay niyo po, Panginoon, sa aklat ng buhay, Panginoon. At patuloy po, Lord, na ninanais pa po kita na mas makilala mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
ikaw man ay binigyan po ng burden ng ating Panginoon, ina-encourage ko po din kayo na i-share po itong video na ito. Pwede nyo pong i-share po ito sa sa pamilya nyo po, even sa pages. Share nyo po ito sa GC nyo kung natagpuan nyo po ito na makakatulong din po sa kanila. Alam ko po na mahal nyo po ang inyong pamilya, mahal nyo po yung mga kaibigan nyo. Ito po ay, alam ko gagamitin po ito ng Panginoon para mas lalo pa po na mas lumawak po yung ministeryo ng ating Panginoon dito po sa mundo. At ayun, kung may mga katanungan pa po kayo about sa video na ito po ay malaya lamang po kayo na mag-comment po or i-message nyo po ako kung decided po kayo din na maglingkod po sa ating Panginoon. I-contact nyo din po ako. Matutulungan ko po kayo sa bagay na iyan, kung paano pang magkakaroon pa ng intimate relationship po sa ating Panginoon. At ayun, lagi ko pong i-remind sa inyo na mahal ka ng Panginoon.